Ah, Una-una nagpunta ako rito personal upang iparamdam naman sa Ateneo community at siyempre doon sa mga naging biktima nung pamamaril na kami ay lubos po talagang nakikiisa doon sa dinadanas ng ating mga kababayan dito, lalo-lalo na yung mga pamilya na naging biktima. Kami ay talagang nakikiramay sa kanila, no? Ganun din, siyempre yung tauhan ng Bureau of Customs, si Lieutenant Lars, mahusay naman na opisyal yan. Kaya lang, kinakailangan ko suspindihin talaga at tanggalin muna siya sa kanyang posisyon upang magkaroon tayo na talagang malinaw na investigasyon kung hanggang saan ang pananagutan niya. Ano? Tauhan ko yan, mahusay naman magtrabaho yan. Kaya lang, yung kanyang baril nga ang ginamit dito sa nangyaring pamamaril. Kailangan suportahan natin yung investigasyon ng Philippine National Police. Habang ako ay naunawaan ko siya, matindi rin ang dinadanas ng kanyang pamilya. Kaya lang, kinakailangan natin talagang kagad siyang i-relieve, tanggalin doon sa pwesto at suspendin sa trabaho upang maging parehas yung magiging investigasyon. Na-establish po kung paano niya nakuha yung mga baril? Paano nakuha ng mga Initial reports pa lang, nasa Philippine National Police yan. Kaya lang, kahapon kasi nag-usap kami sa telepono ni Lieutenant Lars. Ang paliwanag niya sa akin, of course, kailangan malaman to ng PNP kung kailan lalabas sa investigasyon nila, naiwan niya sa sasakyan o iniwan yung mga baril niya dun sa sasakyan na siyang pinanghatid dun sa kanyang anak. At yun ang nagamit nga dito sa nangyaring pamamaril. So on that day mismo, hindi siya pre-planned, sir? Lumalabas na hindi pre-planned. On that day lang niya nakuha. Hindi pa natin masabi. So, kasi kahapon, nung makausap ko siya, inililibing yung anak niya. So, medyo hindi ko naman kaya pampadetalye. So, hinihintay ko rin yung magiging investigasyon. From here on, dapat ang Philippine National Police ang mag-imbestiga. Kami susuporta lang. Proving reliable sa administrative. Yun ang titingnan po. Administrative liability, definitely meron negligence yan. Ayoko i-preempt yung investigasyon. Kaya lang dahil nga baril niya yung ginamit, yan ay talagang nagkaroon ng kapabayan dyan. At titingnan natin kung may iba pang aspeto ng pagkakasala yung aming tawan. Ano yung magiging susunod na hakbang po sa ngayon, sir? While nandiyan na nga, ongoing investigation for now po, ano yung susunod na mga hakbang po na ng BOC? Sa side ng BOC, mahigpit naman kami dyan sa pangangalaga ng baril. Kaya lang, alam ninyo, yung patakaran, mga programa, yan ay may hangganan. Dapat pagdating dyan sa mismo natin tawan, gampanan nila yung kanilang tungkulin na huwag papabayaan yung tiwalang ibinigay sa kanila ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Kaya dito sa nangyari, again, mahusay naman tauhan namin yan si Lieutenant Lars. Kaya lang, yung baril niya nga nagamit dito. Kaya ako'y wala akong ibang pwedeng gawin kundi isuspindi talaga siya sa kanyang trabaho at i-relieve o tanggalin sa kanyang pwesto. For the record, sir, yung isa is service, yung isa personal. I'm sorry? Yung isa is service, issued firearms. Yes. Yung maliit na baril, yun yung issue ng BOC, yung Glock. Yung malaki kasi personal niya. Paano po na may access yung bata dito sa dalawang baril? Kung pagbabasihan niyo, sinabi niya sa akin kahapon, nasa sasakyan niya yung mga baril. So, dala niya everyday yung dalawa. Yes. Naintindihan ko naman yan dahil ang trabaho naman ng ating Customs Police, nakikipaglaban yan sa mga smugglers. Dapat may protection din sila sa kanilang sarili. Naunawa natin na kailangan din naman nila ng gamit o baril na dala nila araw-araw. Yun nga lang, yun yung nagamit ng estudyante na namaril. Pinuntahan natin yung isang nabiktima nung panilang kahapon, si Lailana. Mabuti naman, maganda na yung kanyang kondisyon, stable, at ang pagkakasabi sa amin, lalabas na anytime. So, maganda balita.